Alcibelio ng Bigay Buhay Multipurpose Cooperative BBMC. Ako po yung present chairman ngayon at ako din po yung operation manager ng dalawang livelihood project ng Bigay Buhay, which is ito yung bags at saka yung party tour. Pinanganak ako na may kapansanan, maiksi yung aking kaliwang kamay. Panganay ako sa magkakapatid. Ako lang yung may kapansanan sa pamilya. Hindi rin na masabi yung cause lumang paniniwala ba na napaglisa ganito, napaglisa ganito. Kumbaga ako, hindi naman ako nagtatanong din. Ano ba nangyari? Ano bang nangyari na? May aksidente bang nangyari nung maliit ako? Hindi ako nagtatanong. Nung kabataan ko, routine ko lang is bahay, eskwela. Tapos high school ako, bahay, eskwela, basketball. Tapos dumadayo ako ng dart. Tapos sumasali din ako ng mga competition sa dart. Tapos sa basketball. Second year high school ako, nakipagsuntukan ako. Siyempre, tinutokso ka. Hindi ko alam bakit niya ginagawa. Nangaasar lang ba siya? Nung tinanong ko siya, ano ba yung gusto mo? Sinagot niya ako, ano ba yung gusto mo? Yun, nagsuntukan kami. Tapos high school, yung nabubuli sa school. Dahil siyempre, may kapansanan ka. Pero siyempre, yung mga classmate ko nung high school kasi hindi rin sila pumapayag na nabubuli ako eh. Kumbaga parang yung isip ko, tsaka yung mulat ako na yung normal yung kasama ko simula pagkabata hanggang sa lumaki. Sanay ako na yung nakakalaro ko sa basketball, normal. Sanay ako na nakakalaban ko sa competition sa dad, normal. Sanay ako na nakakasama ko sa school, normal. Yung mga kapatid ko, normal. So, siyempre, dumating din yung punto nung high school ako na siyempre, maliligaw ka. Kumbaga, nahihiya ka. Nakakahiya kasi may kapansanan nga ako. Hanggang sa nakagraduate naman ako ng high school, ang isang naging problema ko nung mag-aaral na ako ng college. Kaya nahinto ako eh. Kumbaga, ano ba yung kukunin ko? Base doon sa physical na. Tanong mo ako ng nanay ko, ano bang gusto mo? Gusto ko magpulis eh. Sabi niya, hindi, may hirapan ka niya. Sabi niya, kasi siyempre yung training. Sabi ko na, stop muna ako. Yun, hindi to akong pag-aaral. Hanggang meron akong naging kaibigan, sabi niya, gusto mo vocational course? Sabi ko, sige. Tapos ano ba yun? Sabi niya, dressmaking, tsaka tailoring. Dinala niya ako doon niya sa National Vocational Rehabilitation Center for PWDs sa may project ko. Nakita ko, okay naman. Tapos wala ka namang babayaran. 1 year yung training. Tapos sagot nila yung pamasahe. Sabi ko, okay ito. Pasok ko doon. Natapos ko din naman. Tinraining ko doon is yung panlalaki na damit. Polo, pantalon. Tapos tinuruan din kami ng mga basic na pagsusukat, yung mga paggawa ng pattern. Yung una, mahirap kasi siyempre zero knowledge ako eh. Nung siguro mga 1 month na training, sabi ko parang hindi ko hilig. Ginagawa ko lang, inobserbahan ko lahat ng mga tao doon. Ito yung ginagawa nila, ito yung training na kinukuha nila. Base sa physical appearance ko, imposible. Katulad ng umakyat ng buo, ayaw umakyat ng buo. Yung pa kayang na pananay. So, sa loob na 1 taon naman, nakatapos naman din. So, after nang nakatapos ako doon, yung kaibigan ko naman sa BBMC, nabalitaan niya, wala akong trabaho. Sabi niya, Alice, gusto mo ng trabaho? Sige. Sabi kong gano'n. Sama ka sa akin. Saan? Doon, sa Damayan lagi. Yung BBMC, may tatayong garments. Sige. So, habang naghihintay ako, naghanap-hanap ako ng trabaho. Isa yun sa naging struggle din sa akin nung naghanap na ako. Bilang negosyante, bakit ka kukuha ng disabled? Kuha na lang ako ng normal. Parehas lang naman kayo ng rate. Mas mabilis pang kumilos.